Spekulasyon sa pagkakaaresto ni Nery Naig dahil sa di umano'y mga negosyo niya. Matapos na lumabas ang balita tungkol sa pagkakasangkot ng aktor na si Ken Chan sa isang gulo na may kinalaman sa itinayo niyang negosyo na nalugi at sa estafa case na isinampalaban sa kanya. Eto na naman at mayroong isa pang artista ang nabalitang nasangkot din sa isyung may kinalaman din sa kanyang mga itinayong negosyo. Mula sa pag-uulat ng talent manager na si OG Diaz sa kanyang online program, sinabi nito na inaresto di umano ang aktres, entrepreneur at wais na misis na si Nery Naig Miranda. May bahay ng parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda. Nangyari ang pag-aresto sa kanya ng Pasay City Police noong Sabado, November 23, 2024. Sinasabing may kinalaman di umano ito sa paglabag niya sa Section 8 of Republic Act 8799 na mas kilala bilang Registration of Brokers, Dealers, Salesmen, and Associated Persons. Ani OG Diaz, may nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa Section 28 of the RA 8799 o ang tinatawag na Securities and Regulations Code ng Securities and Exchange Commission, ang aktres at tinaguri ang wais na misis na si Nery Naig Miranda. Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagrereklamo. Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Nery. Sana ay mapakinggan natin ang bersyon ni Nery at ng mga nagrereklamo sa kanya. Hindi pa masyadong kumpirmado ang mga detalye ng issue na umiikot sa kinasasangkutan ngayon ni Nery at patuloy pa rin itong inaalam. Pero sinasabi at ipinagpapalagay din na ang actress businesswoman ay isang top wanted person na nasa listahan ng kapulisan. Mabilis naman na kumalat sa social media ang balita tungkol dito na nagdulot ng malawakang haka-haka tungkol sa mga dahilan sa likod ng kanyang pagkakakulong. Iminumungkahi ng ilang source na ang pag-aresto ay nauugnay sa mga issue na may kaugnayan sa negosyo, kung saan marami ang nagtuturo sa possible discrepancies na may kinalaman sa kanyang mga business dealings. Ang pagsasapubliko ng isyong ito ay nag-ugat sa maraming mga katanungan kung siya ba ay sangkot sa mga iligal na aktibidad o kung ito ay bahagi ng isang mas malaking misunderstanding sa pagitan ng mga negosyanteng nakakasalamuhan niya at nakasama sa trabaho. Dumagdag pa sa balitang ito na ang pagkakakilanlan ng taong responsable sa pag-aresto kay Nery ay hindi pa natutukoy. Wala pa ring detalye kung may kinalaman ang kanyang asawang si Chito Miranda o kung may kinalaman ang kanyang pagkakaaresto sa kanilang family business. Dahil nga wala pang linaw ang nangyari kay Nery, may ilang mga nagsasabing baka ito ay may kinalaman sa isang high-profile businessman. May mga nagbabanggit kay Mark Jimenez, ngunit walang opisyal na pahayag na direktang may kaugnayan siya sa pag-aresto kay Nery. Si Mark Jimenez ay isang kilalang negosyante na may history ng high-profile cases na humahantong sa ilan na mag-isip na maaaring mayroon siyang kinalaman indirectly sa nangyayari kay Nery ngayon. Pero sa ngayon, ang issue ay mas tutok at may kinalaman sa kanyang personal at business affairs na walang malinaw na koneksyon kay Jimenez. Subalit marami pa rin ang hindi makaunawa sa sitwasyon ni Nery ngayon at kung bakit siya napasok sa ganitong klase ng problema. Ano nga ba ang RA 8799 at paano ito naging konektado sa pag-aresto kay Nery Naig? Ang RA 8799 ay ang Securities Regulation Code of the Philippines, isang batas na idinisenyo upang protektahan ang mga investors sa pamamagitan ng pangangasiwa sa securities market. Sa kaso ng pag-aresto kay Nery, iminumungkahi ng mga usap-usapan na maaaring nilabag niya ang batas na ito. Posibleng kinasasangkutan ng mga transaksyon sa negosyo o mga financial dealings na hindi nakakatugon sa mga required regulations. Kung ganito ang nangyari kay Nery, ano nga ba ang posibleng kahihinatnan niya kung sakaling siya ay mapatunayang nagkasala ng paglabag sa RA 8799? Kung mapatunayang siya ay nagkasala at lumabag sa RA 8799, ang mga consequences ay maaaring magsama ng mga fines,
penalties o kahit pagkakulong, depende sa lubha ng violations. Dahil kontrolado ng batas ang securities transactions, ang mga paglabag ay maaaring may kinalaman sa financial misconduct or failing to meet necessary reporting requirements na humahantong naman sa significant legal and financial repercussions. Matatandaan na napagtagumpayan ni Neri ang pagtatayo ng kanyang sariling mga negosyo at nagawang umasenso sa buhay. Ilan sa mga negosyong kanyang naipundar ay ang Neri's Gourmet Tuyo, kung saan nagsimula ang pagkagusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan at buhay ang kanyang pamilya. Sinabi niyang 3,000 pesos lamang ang kanyang naging kapital para masimulan ang tuyo business. At ngayon nga ay marami ng mga distributors ang natutulungan nila nationwide. Maganda ang kinita ng Gourmet Tuyo business niya at ang mga resellers niya ay natulungan din niya financially. Sumunod dito ang pagtatayo ni Neri ng kanyang bakery na Neri's Bake Shop. Naging tourist attraction ito noong una dahil nasa may daanan ang lokasyon ng kanyang bakery. Ang kanyang mga kaibigan at fans ay humihinto kapag nasa lugar sila at bumibili ng kanyang mga binek. Marami na rin ang naging branches ng Neri's Bake Shop na makikita sa Alfonso, Cavite. Nasa kanto rin sila ng Tagaytay, Calamba at Santa Rosa, Tagaytay Road. Nariyan din ang kanyang Very Neri na nag-o-offer ng beddings, sleepwear, bridal wear at accessories. Meron din siyang Amare La Cocina, JT's Filipino Cuisine, at Neri's Not So Secret Garden sa Tagaytay. Mayroon din siyang Korean barbecue restaurant sa Cebu na Jeju Samgyupsal, Lime and Basil Thai Restaurant, at Extraordinary Salon na kanyang binuhay muli noong 2022 dahil malapit na itong magsara. Naipatayo rin niya ang Neri's Cottage at Miranda's Rest House sa Alfonso, Cavite at Miranda's Beach Condo sa Batangas. Ang pinakabago niyang property ay ang kanilang Baguio Rest House na tinawag niyang Hillside House na open for rent. Sinimulan din niya ang Wais Home Incorporated na nagtitinda ng mga cleaning supplies. Nagawa rin niyang ma-acquire ang Value Valley na isang brand din ng cleaning products. Laking gulat na nga lang ng mga followers ni Neri na may kinasasangkutan pala itong issue. Masaya pa kasi nilang ipinagdiwang ang 8th birthday ng panganay nilang anak na lalaki na si Miggy noong November 22, 2024. Naantig pa nga ang puso ng mga nakabasa sa post niya sa social media dahil naramdaman nila ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ani Neri sa post, "My forever baby, kahit 8 years old ka pa lang, yung maturity level mo pang 37 years old na. Sobrang blessed kami ni Daddy because you are our son. Sobrang sweet, sobrang gentleman. Walang araw o oras ata na walang I love you sa aming lahat. Palaging nakayakap at may kiss. At i-remind kami how much he appreciates us and love us. As in, iniisa-isa niya good qualities namin na talaga namang nakakatunaw at nakakawala ng pagod. Pero madalas sumasakit ang ulo ko kapag kinakausap ako ng napakabilis na English, tapos kalalalim ng vocabularies. At least dun lang sumasakit ulo ko sa kanya. Super bait at mapagmahal na kuya. Sobrang idol ni Kashi Pai." Ang bunsong anak naman nilang lalaki na si Cash ay isinilang noong October 2021. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.